Hi everyone! Good evening! I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Bagong reyna ng Miss Grand International na si CJ Opiasa, tinitira ng mga Indian fans. Kung bakit? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Grand International tayo ngayon. So, eto nga. Syempre, busy ang ating bagong reyna na si CJ Opiasa bilang bagong reyna ng Miss Grand International. Kung saan, namamayagpag ang ganda ni CJ dyan sa Myanmar. Yes! Kaya naman ang mga Indian fans, ayun, maloka-loka sila sa ganda ni CJ Opiasa. At, ayun, tinitira nila ng bonggang-bongga. Bakit naman nilang hindi titirahin? Syempre, nandoon na bitter sila ngayon sa Philippines kasi nga gawa nga tong pagkakadethrone syempre ni Rachel Gupta bilang reyna ng Miss Grand International. Pero syempre hindi naman yung kasalanan ni CJ. Bakit ba nila pinag-iinitan at tinitira si CJ Opiasa? Eh hindi naman kapalpakan ni CJ yung kapalpakan ng reyna nila kung bakit natanggalan ng corona, di ba? So noon pa nga, nung unang-una pa lang pagkakapanalo, itinanggap na ng Pilipinas na sige kayo na ang winner, di ba? Wala naman nag-complain. Kaya nga kahit first runner-up lang si CJ noon, ay hindi tayo nagreklamo sa Miss Grand International kasi we are accept na talaga naman ay bongga naman talaga yung reyna nila. Kaya lang dumating talaga yung time na ayun nga, na-dethrone. Kasi nga, ay nako, alam na ninyo. Charot, so yun. So, si Rachel, syempre, isa to sa mga talagang favorite ng mga Indian fans na lumalaban noon dati sa Miss Grand International. Kaya naman yung suporta talaga nila ay 100% para kay Rachel. Ngayon, syempre, na-dethrone, natural, titirahin nila kung sino yung bagong reyna dyan. So, nagkataon lang siguro na si Philippines. So, nakakalungkot kung iisipin mo kasi, di ba, parehas naman tayo Asia, din nasisira yung relationship ng India at saka ng Philippines sa ganitong hindi magandang eksena dahil lang sa na-dethrone yung reyna nila at pumalit si Philippines. Pero, syempre, wala naman tayong magagawa dyan. Ayun talaga yung nagiging eksena sa mga ganitong pangyayari, di ba? Kasi syempre papasok yung bitterness sa kanila na parang magtataas yung kilay nila. But nandoon nabubulabugin talaga nila yan yung Grand International. Hindi lang naman si CJ, yung buong organization ng Miss Grand International, natural. So eto nga mga sinasabi nila kay CJ. Una, jobless daw. So paano naman naging jobless? Busy nga si CJ. Kahit naman noon na hindi siya Miss Grand title holder, busy talaga si CJ. Pangalawa, ayun, tinitira nila na hindi daw nakakakuha ng visa para sa ibang bansa para maka-attend ng event doon. Kaya daw ang pinapadala na lang daw yung mga runners-up niya. Diyos ko naman, kakaputong lang naman ng corona and mabilisan. Kung hindi sana naging irresponsible yung reyna nila, di sana walang ganitong pangyayari. Natural, syempre, mabilisang trabaho. Hindi naman, iisa lang naman yung katawan ni CJ. And then, sa pagkuha ng visa, hindi naman yan, nag-apply ka ngayon, bukas approve na, di ba? So, you have to take a time talaga. Kaya lang, alam naman natin na wala na rin talaga silang oras. So, yung binibintang nila parang nakakaloka. So, akala ko sa Pilipinas lang ng mga tagahanga yung may ganyan. Ayun pala, pati pala sa India na ang kulit, di ba? So, yon. And then, pangatlo, ayun nga, wala daw kinang at ganda ang beauty ni CJ. Hindi daw katulad ng dati nilang reyna. Natural Indian sila. Ito naman si CJ ay Pilipina. Ano ba, maging kamukha nila si si CJ. Siyempre, hindi. Natural. Para sa mata nila, hindi maganda, wala tayong magagawa dyan. May problema talaga yung mga mata nila, di ba? So, yon. Pero, nandoon ako sa part na sana maintindihan nila na subjective ang beauty. Iba-iba ang klase ng ganda
And then, wag nilang paghanapan si CJ na katulad ng ganda ng nilaban nila noon sa Miss Grand. Dahil kung kasing ganda ni CJ, Diyos ko, baka hindi na nakapwesto si Rachel sa simula pa lang, di ba? So, yon. So, wala naman akong magagawa sa mga bitter na yan. Talagang ganyan talaga. Pag may nananalo, ay nako, magagalit sila dahil hindi pabor sa kanila yon. At wala tayong magagawa kasi syempre tayo ang sumalo ng corona nila, natural, titirahin talaga nila yan ng todo-todo. But naniniwala naman ako na si CJ ay buo ang kanyang loob sa kanyang mga ginagawa at hindi yan maapektuhan sa mga paninira ng mga tagahanga ng India sa Miss Grand. Diba? So, laban lang. Sabi ng ganon. Wala naman tayong masasabi sa kanila kundi ganun lang talaga, bitter lang talaga sila. Diba? So yon, kahit ang reyna nila na si Rachel, syempre, akala natin na buo ang suporta niya kay CJ, pero ayun nga, diba, may mga lumabas na in-unfollow daw neto ang CJ natin sa kanilang Instagram o sa isa't isa, nag-unfollowan na lang. But ako, para sa akin, hindi naman siguro nasusukat lang ang pagiging magkaibigan dahil in-unfollow ka sa Instagram, di ba? So, medyo offensive, but nandoon na tayo na lang ang umunawa. Una, kasi syempre si CJ, alam naman natin, under siya ng Miss Grand International. Syempre, alam naman natin na hindi maganda ang relationship neto dito kay Rachel. Natural, kung ikaw yung boss ay bakit mo pa pina-follow yan, di ba? So, isa yon sa mga nakikita kong rason, kaya in-unfollow ni CJ. Pangalawa, pwede din sinabihan ni Rachel. Oo, si Rachel, pwede din sinabihan si Rachel ng team ng India na i-unfollow itong si CJ Opiasa. Alam niyo yon, yung may mga ganyang pangyayari na hindi imposible na talagang mangyari sa kanila. Kaya nakakalungkot yung ending kasi yung relationship ayun unti-unting nasisira. So sino kaya ang jobless ngayon? Di ba? Kung titingnan mo naman si CJ ay maayos naman na sitwasyon niya at ayun, busy-busy nga kahit sa Myanmar pa lang sila pumupunta. Pero kasi yung reyna nila, ewan ko kung ano yung ginagawa, di ba? Sinasabi nga nung iba, paano daw pag sumali to sa Miss World? Okay lang naman kahit saan siyang pageant sumali. Pero sa history ng mundo ng pageantry, di ba, wala pa naman na sumali ka sa, sumali ka sa pageant after mong ma-dethrone. Di ba walang ganon? So, ngayon, baka siya pa lang ang kauna-unahan nun. Ang tansya ko dito, baka sumali to sa Miss Cosmo o kaya sa Miss World, yung mga ganon. Pero kung ako sa kanya, wag na siya sumali sa pageant. Kung parang ang tingin niya sa pageant ay hindi ganong kabongga sa mga mata niya, di ba? Siguro mas maganda na mag-artista na lang siya. At yon, ipagpatuloy niya, total actress naman daw ito noon, di ituloy-tuloy niya na lang, di ba? So, yon. Ako, wala naman akong against kay Rachel. Nagugulat lang ako doon sa actions niya dahil maraming beses ko naman to na interview, maraming beses ko naman to nakaharap. Ang sabi niya, she's really happy sa Miss Grand International, and then isang araw bigla na lang, di ba? I resign. Di ba? Ganun yung drama niya. Pero nandoon ako na hangad ko, syempre, na sana maipagpatuloy niya kung ano yung nasimulan niya ng bonggang-bongga kung meron man, di ba? Sabi ng ganun, wala naman daw advocacy ang Miss Grand. So, gumawa siya ng advocacy para maano niya yun sa buong mundo, ma-share niya, di ba? So, yun. So, ang akin, ganun talaga, may mga pangyayaring ganyan na hindi naman maiiwasan, yung mag-unfollow sa isa't isa, yung magparinigan ang mga fans. So, yun, hindi naman nawawala yan sa eksena ng mundong pageantry. Basta ang importante si CJ Opiasa ay masaya sa ginagawa niya ngayon at nakikita naman natin na talagang umaarangkada naman ang CJ. And then, ayun, syempre, yung support ng Filipino people, nasa likod naman yan ni CJ 100%. So, kung ano man yung sinasabi ng iba, wag na lang natin
natin patulan at pansinin. Kasi ganun talaga, iba-iba yung opinion, hindi naman na natin yan makokontrol. Ang importante ay pinaniniwalaan natin kung ano ang nakikita natin ngayon kay CJ Opiasa at doon masusuportahan natin siya ng bonggang-bongga, diba? So yan, mga inggitera, tarot. Ay nako, ayun talaga, no? Nakakapanghinayang para kay Rachel, pero wala tayong magagawa. Talagang lalabas at lalabas na masama si Rachel sa mga bawat action nila. Ayun, so nakakalungkot. At ang nakakalungkot pa dito, kasi si Rachel na-dethrone, ayun, parang kahit saan yata siyang sumaling pageant, eh kung ganun yung record niya, parang hindi maganda, di ba? But umaasa ako na sana makamove on si Rachel ng bonggang-bongga at maging panadang ang kalooban at isip niya sa mga sitwasyon na nangyari ngayon sa Miss Grand International between her at saka sa organization. So, looking forward tayo kung ano pa ang mga susunod na pangyayari sa kanila. Diba? Diyos ko, nakakaloka. So, yun lang. Basta ako, support lang tayo sa ating pambato. And then, ayun, wala tayong magagawa sa kanila. Basta ang importante, lumalaban ng Pilipinas at naipagpapatuloy natin kung ano ang mga nasimulan at tinatapos natin kung ano ang hindi nila natapos. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga reaction ng mga tagahangang India na tinitira si CJ Opiasa? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.